Okay. Ito kasi, 'di ba kasi inexpose siya ni Senator Ping Lacson kagabi sa isang post sa Twitter. Sabi niya, Lacson says Senate chaos cost taxpayers 700 million pesos. Yan. 700 million. Oo. Ito yun nung si Alan Peter ang tao dito, ang Senate President. Sabi niya, at least 700 million pesos in taxpayers' money had gone to waste during the 28 days. Putik, di ba lang umabot sa buwan si Alan Peter, guys? During the 28 days that former Senate President Alan Peter Cayetano led the chamber amid a prolonged leadership crisis that disrupted Senate operations. Senator Panfilo Lacson on Thursday said, ito kasi yung tweet niya, ayan, sa X. The Philippine Senate, under Alan Peter Cayetano, estimated cost, 700 million. Output, chaos, gunfire, batos escape despite ICC issued warrant while under its protective custody. Session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearings highlighted by one not presided nor attended by a single senator. What a waste of taxpayers' money, sabi ni Senator Ping. Yan. Medyo harsh naman kasi ang pagkakapost. Pero okay lang. Maging harsh pa kayo, please. Maging harsh pa po kayo kay Alan Peter Cayetano. Gusto ho naming nakikita siyang napapahiya. Okay lang po sa amin yun, Senator Ping. Dagdagan nyo pa. Araw-arawin nyo siyang i-tweet. Araw-arawin yung insultuhin. Oo. Siyempre, hindi papatalo si Alan Peter. Oo, alam naman natin yun. Ano yun Petrang kabayo yun Makuda yun Kapag binira mo yun ng isa, susunod-sunod din yun Ang sabi? Intellectually dishonest daw si Senator Ping Lacson. Sabi ni Alan Peter. Panoorin natin sinabi niya. 3 minutes lang naman. Pagtsagaan na natin, guys. Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tingnan nyo po multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days and balik na rin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita. Alam niyo yung sinasabi ko kanina na kuda ka ng kuda pero wala kang punto. Ito yung ginagawa ni Alan Peter ngayon. Diyos ko, my goodness. Ang dami na niyan sinabi. May divide, may multiply, may statistics, may bikini, anak ka ng tipaklong. Anong punto mo, boy? Nasaan yung sinasabi mo intellectual dishonesty? Yun na iniintay ko Ito ba yung nagbabayad kay... Alam mo, lugi ka talaga kay Byron Cristobal. Totoo lang. Hindi ka kaya pagtanggol ni Byron Cristobal. Paano nagsama dalawang tanga? Ito, si Alan Peter, tanga. Si Byron Cristobal, tanga rin. O paano pagtatanggol? Anak ka ng tipaklong. Imagine mga kababayan, tingnan nyo yung video. The video is only 3 minutes and 26 seconds.
Nasa 1 minute and 34 seconds na tayo. Konti na lang. Lampas kalahati na tayo ng video. Wala pa siya sa punto niya. Oh, sige, bikini. Kita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si... Alam niyo mga kababayan, alam niyo iniintay ko sa kanya dyan, sa punto niya na yan. Pwede niya kasi sabihin ganito, turuan natin. Bigyan natin ng ng konting tulong. Pwede kasi yung ginawa mo, Alan Peter Cayetano, ganito. Oh, ito yung budget ko everyday. Simula nung umupo ako bilang SP hanggang day 28 na tinanggal akong SP. Ito yung ginastos. Simple, di ba? Mali si Ping Lacson kasi ito yung gastos. Baka bukas niya ilabas kasi narinig na niya sa akin. Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito, palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa corruption sa ating bansa. But let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? Wait. So, kinonfirm niya na 25 million pesos nga ang budget per day. Kasi sinabi niya kahit sinong SP, 25 million pesos ang gastos per day. Did you just confirm what Ping Lacson said? At yung kritisismo laban sa'yo? Stupid. Let's talk about intellectual honesty. Kasi mga babayan, tulad ng ginawa niya, nagde-demand siya ng intellectual honesty kay Senator Ping Lacson. Kamusta naman siya? Nasa na intellectual honesty niya? So inamin talaga niya na 25 million per day nga ang budget. Inamin niya. Per day. Kasi sabi niya, kahit sinong SP, 25 million pesos ang budget per day. Kahit sinong SP. Kahit hindi siya. Tama pala si Senator Ping Lacson. Oh, wait. Tuloy natin. I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsel po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po. 4 na term. Pangatlong term ko na po ito bilang senador. I was privileged. No? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President. Anong connection? I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, dyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation. Kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Wait. Balikan natin ang history May 11 naging Senate President tong mukong na to. May 11. Okay. May 11 ano nangyari? Biglang sumulpot si Bato de la Rosa. Diba? Biglang sumulpot si Bato de la Rosa. Pag sulpot ni Bato de la Rosa, ano nangyari kinabukasan? Putukan. Nagtago si Bato de la Rosa sa Senate, tapos kinabukasan, nagkaroon ng putukan sa Senado. O di walang hearing. Walang mga hearing. After nun, ano nangyari? May mga konting hearing, may mga konting one or two na nagkaroon ng ng 1 or 2 days or 3 days na nagkaroon ng hearing. Tapos, nagkaroon after nun is yung walkout. Nag-walkout yung minority at the time. Bakit? Bakit nag-walkout? Kasi
nire-railroad nila yung pagpapalit ng rules ng Senate na pwede dapat bumoto yung mga pwedeng umattend ng sessions online. Yung mga nakakulong at saka yung mga wala sa Senado. Oh, nag-walk out. Isang araw lang yan, ha? Isang araw lang yan, by the way. Isang araw lang yung walk out. After noon, mga kababayan, the following day, inaresto na si Jinggoy. Inaresto na. Mga kababayan, huwag niyo kakalimutan na sine die adjournment is June 3. After June 3. So from May 11 to June 3, ito yung mga ganap. Sine die adjournment yung June 3. After nun, from June 1 hanggang June 3, hindi na nagsipagpasukan. Etong sila Alan Peter Cayetano. Kaya maraming na pending na bills. 3 araw yun, guys. 3 araw yun. So, 3 days, hindi pumasok, walang na-accomplish. Tapos nag-sine die adjournment, nagpalit ng SP. Tinanggal pala siyang SP. Anong ginawa niya pagkatapos? Nagpa-request ba siya ng special session? Hindi. Nagtago na siya. Nag-umpisa na siyang mag-live selling. Actually, nagla-live selling na siya maski nung putukan. Nagla-live selling na siya nung putukan. In-extend niya hanggang kahapon. Hanggang Lunes. Kahapon, Wednesday. Extended. Oh. Tapos sasabihin niya, ang palusot niya is hindi kasi kayo nagbigay ng pangalan para sa mga committee. Kasi kayo ang ayaw magtrabaho. Wait lang. Wait lang, ha? Wait lang. Ano to? Simula May 11 hanggang June 18. Naka-8 Senate session lang. Walang bill na naipasa. 7 press conference. Ilang Facebook Live? 20? Kahit ikaw na lang ang magtrabaho sana. Kung ayaw nila magtrabaho, edi ikaw magtrabaho, ikaw SP. Nakadepende ba sa kanila buhay mo? Nakadepende ba sa kanila yung trabaho mo? Tapos gumastos ka ng 7. Mga kababayan, this is 700 million pesos of our tax money. Okay? Naiintindihan po ba? Dapat magalit kayo kay Alan Peter Cayetano. Kasi kung hindi ko kayo nagagalit, may problema ho sa inyo. Kasi kayo tayong lahat, nagbabayad ng buwis. Tayong lahat po, kinakaltasan ng withholding tax kada buwan. Malaki po ang withholding tax. Siyempre, yung mga minimum wage, hindi na nila naramdaman yan kasi hindi naman sila kinakaltasan. Pero yung mga hindi kinakaltasan ng withholding tax, kayo ay nagbabayad ng buwis sa ibang paraan. VAT. Yung pagtaas ng presyo, pag kayo ay nagpagasolina, kahit minimum wage kayo, meron kayong motorsiklo, nagbabayad kayo ng VAT. Pag bumibili kayo ng sigarilyo, meron kayong sin tax. Lahat tayo nagbabayad ng tax. Maski baby nagbabayad ng tax. Para siya ay magkaroon ng gatas, bibili ka ng gatas sa butika, bibili ka ng gatas sa supermarket, may VAT yun. Kulang na lang, pati hangin i-taxi. Tapos, malalaman mo, mga kababayan, na merong 700 million pesos na naubos sa loob ng panahon na May 11 hanggang June 18. 700 million pesos. Ang output mo, 0. Anak ka ng tipaklong. Punyeta ka, Alan Peter Cayetano. Pinaghihirapan namin yan Mga kababayan, huwag niyo kong kalimutan. Yung tax nyo produkto yan ng 8 hanggang 12 oras na trabaho nyo, araw-araw. Tapos output mo, 0. 0? Kahit isang bill lang, mga kababayan, kung may isa, wala 0 Ano, lahat natapos sa second reading?
Nakanantipak lang. Ayoko sana magmura pero punyeta ka, Alan Peter Cayetano. Ang tigas ng mukha mo, Adobe, tama eh. Tama itong si Erwin Tulfo eh. Buti nakatayo ako. Tama ito si Erwin Tulfo, mga babayan. Tama siya nung sinabi niya na kapag si Alan Peter Cayetano pinalakol mo sa mukha, tatalbog ang palakol. Anak ng tipaklong. Tama si Erwin Tulfo. Pag pinalakol mo mukha ni Alan Peter, tatalbog ang palakol. Pupurol pa. Erwin Tulfo, sinabi niya yun sa interview ng News 5. Kapal ng mukha. Sobrang kapal ng mukha niya. Nakakainis. Kapal ng mukha talaga. Sobrang kapal. Alam niyo mga kababayan, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson, it's not about the amount eh. Ang usapan dito, hindi yung 700 million. Ang usapan dito, doon ba sa 700 million, sulit ba? Yung 700 million. Sulit ba yung 700 million, mga kababayan? Kung ang taxpayers na katulad natin ay nagbayad ng 700 million pesos simula May 11 hanggang June 18, dapat sulit, di ba? 700 million yun eh. 700 million pesos yun, guys. Hindi yung maliit na halaga yun. Pinagtatrabahuan natin yun ng 8 hanggang 12 oras, araw-araw. Kinakaltas ho yan sa mga sahod natin, araw-araw, matik. Wala tayong choice. Buti sana kung meron tayong choice, pero wala. Wala tayong choice, mga kababayan. Tapos sasabihin, ipapakita sa ating scorecard na itong lintik na Alan Peter Cayetano, 0 bills passed. Simula May 11 hanggang June 18, isang buwan mahigit. Ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha. Tapos, sabihin niya, ang hindi nagtrabaho, sila Ping Lacson, sila Erwin Tulfo, tsaka si Rapi Tulfo. Anak-anak tibaklong. Ano to? 0 bills passed? Diyos ko. Anak-anak tibaklong. I can't believe it. Oo. Ay, goodness. Hindi pa siya natapos ha. Meron pa siya ibang kakapalan ng mukha na sinabi. Ba't daw nagagalit? Mga tao, nagpe-Facebook siya. Ito yan eh. Ito yun, guys. Ano rin natin? Ay, may lagyan din boses. Bakit daw nagagalit? Nagpe-Facebook siya. Other venues. And one of this venue is Facebook. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, na gumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun, yung talagang nag-ayos nung hearing. Or, everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. But kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Eh, problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O, kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hinihingi ko mga kababayan. Real change na naman? Panahon pa ni Digong, sinasabi nyo na yan. Tapos ngayon, real change na naman. Anak kayo ng tipa. Nyeta talaga kayo. Nagloloko na lang tayo dito. Mga babayan, sabi niya, bakit ito nagre-reklamo? Nagpe-Facebook din naman daw yun sila. Oo. Bakit problema ko ba yun kung lagi akong pinapanood, bla 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 bla? Hindi yung pagpe-Facebook mo ang problema. Ang problema, ibabalik ko, isasampal ko ulit sa mukha ni Alan Peter Cayetano. Ang problema yan, 0 bills passed. Again, ang problema,
gumastos ng 700 million pesos ang taong bayan para sa Senado na hindi nakapagpasa ng batas sa higit isang buwan. Isang buwan mahigit. Walang naipasang batas ang Senado. Yun ang trabaho mo eh. Hindi mo naman trabaho mag-live stream. Trabaho ko yun. O yun na ako ang gawa ng trabaho. Ang trabaho mo, Alan Peter Cayetano, binoto ka ng mga tanga mong botante para magpasa ng batas. Ayan o. Ang trabaho mo ayan, magpasa ng batas. Bakit wala kang naipasa? Salita to, alam mo, dami niya na-accomplish. 0 bills passed naman, 20 Facebook Live. Nantipakulong to. Again, mga babayan, ang issue, kasi ito, diyan magaling si Alan Peter Cayetano, magaling siyang mag-gaslight. Magaling siyang mang-gaslight. Magaling siyang mambola, magaling siyang mang-uto, magaling siyang mang-gaslight. Ang issue dito, mga babayan, hindi yung nagpe-Facebook Live siya. Ang issue dito ay habang nagpe-Facebook Live siya, 0 bills passed. Wala siyang naipasang batas. Kahit isa. Sa halagang 700 million pesos, walang naipasang batas, pero nakadalawampu siyang Facebook Live. Yun ang issue. Hindi ka binabayaran para mag-live. Binabayaran ka para gumawa ng batas.